Sa ilalim po ng tebang Tao ang Puso ng Pag-unlad sa darating na November 23 hanggang November 29. Ngayong taon na ipinagdiriwang ito sa ating bansa, ang Population and Development Week. Siyempre patungkol dyan ay pag-uusapan po natin ngayon dito sa Doc. At dahil Miyerkules ngayon, makakasama po natin para talakayin yan ang Department of Health with Doc Marwin Bello. Doc Marwin. Good morning mga ka-RSP. Ako po si Dr. Marwin Bello mula sa Kagawaran ng Kalusugan. Ngayon ay aalamin natin kung ano ba ang Doc pagdating sa iba't ibang usaping pangkalusugan. Tuwing ika-23 hanggang ika-29 ng Nobyembre ay ating ipinagdiriwang ang Population Development Week dito sa Pilipinas. Ito ay ayon sa bisa ng Executive Order Number 76 na pinirmahan noong October 20, 1992 ng dating presidente na si Fidel Ramos. Binigyang pansin ng executive order na ito ang pagpapalakas at pagpapalawig ng kampanya na i-address ang problema pagdating sa population growth ng Pilipinas at ang kapasidad ng isang bansa para sa matatag, maginhawa at panatag na buhay para sa lahat. Dahil dyan, upang bigyan tayo ng karagdagang impormasyon tungkol sa pagdiriwang na ito, ay makakasama natin ngayong umaga si Miss Mylene Mirasol Kiray, ang Acting Division Chief ng Knowledge Management and Communication Division ng Commission on Population and Development. Welcome po dito sa Doc at sa Rise and Shine Pilipinas. Masayang pamilya, Doc Marwin. It's so good to see you. Ma'am, kumusta naman po ang lagay ng populasyon ng Pilipinas ngayong 2024? Actually, Doc, ayon sa 2020 Census of Population and Housing, 109 million Filipinos meron na tayo ngayon sa bansa. And below replacement level na ang pinapanganak ng ating mga Pilipino. Ibig sabihin, 1.9, less than 2 children na ang nagkakaroon tayo ngayon sa bansa, Doc Marwin. So, kung 1.9, so hindi na napapalitan yung nanay at tatay sa populasyon. So, yun na po yung lagay ng populasyon natin sa ngayon. Marami ding mga tao ang ayaw na rin mag-asawa at single Yes, for life. Doc, totoo po yan. No? May pag-aaral kami, Doc, no, na ang mga Pilipino, mas gusto talaga nila, minsan, no, na pets over children pa nga. Oo. No, mas economic na yung kanilang pinaprioritize sa ngayon, Doc Marwin. So iba na ang lifestyle. Pero sa mga nag-asawa po, ilan po kaya ang dapat na bilang ng anak na dapat magkaroon ang isang mag-asawa o isang pamilya? Sinasabi po namin sa komisyon, sa populasyon ng pagpapaunlad, Doc Marwin, no, kalidad ng populasyon ang gusto natin. No, hindi po talaga tayo magsasabi ng ideal number of children, no. Pero ang gusto sana natin mapalitan yung nanay at tatay sa populasyon para may replacement, no, sila sa ating population. Pero yun nga, below replacement na tayo ngayon, no. Ang mga women nagiging educated, so mas nagiging konti po yung mga anak nila, lalo na pag nagiging edukado, nagiging employed. So ganun po yung nangyayari, Doc Marwin. Oo. Pero kailangan pa rin, di ba, na mabigyan ng dekalidad na pamumuhay yung mga maging anak ng isang pamilya. So, ano po ang may advice nyo sa bawat Pilipino na may pamilya ngayong kapanahonang ito? Ayun, so kahit below replacement level na tayo, nais pa rin namin sabihin sa ating mga kapwa Pilipino, no, pagplano pa rin tayo ng pamilya. Yun pa din talaga para sa isang maginhawang buhay. So kasi kahit po ganun yung mga nagiging trend natin ngayon na replacement, below replacement level, nakikita natin may mga babae pa rin na nagkakaroon ng anak, no, na hindi nila ini-intend na magkaroon sila. So meron pa rin gap. No? So, kung nagkaroon sila ng 3 anak, gusto lang nila 2. So, meron pa rin mga ganong mga kababaihan. Kaya yung mga nanonood sa atin, ini-invite din namin kayo na talagang mag-family planning pa rin. Kasi mataas pa rin ang traditional method of family planning use. Doc, 16.5%. So, marami pa rin Pilipino, no, ang nagwi-withdrawal at nagka-calendar method, which is buhay kang bata ka. So, hindi siya effective, Doc. At ang current methods natin na use ngayon ay 42% lamang. Yes. No? So, ma'am, paano nila ma-access ngayon itong mga family planning commodities or methods para magkaroon ng tamang
bilang at distansya ng panganganak? Actually po, no, sa ating mga health centers, libre po ang family planning. No, bigay po 'yan ng Department of Health. Kaya doon sa Yeah. mga nakikinig at nanonood, pwede po kayong pumunta sa mga health centers kasi libre po yung family planning methods doon. No, pwede rin po kayong mag-access ng Usap Tayo sa Family Planning Facebook page, no, ang aming page, Commission on Population Development Facebook page sa mga tanong na hindi nyo matanong-tanong tungkol sa family planning at sex, pwede po kayong magtanong diyan. Ano naman po ang may papayo nyo sa mga kabataang hindi pa nag-asawa at pwedeng mag-asawa sa mga susunod na panahon para magkaroon ng tamang pagkakaroon ng bilang ng anak? So, ang adolescent pregnancy kasi, Doc, no, tumataas ang bilang, no, mula 136,000 more than to more than 150,000. So, nais natin yung mga kabataan natin, no, na mga kabataan, iprotektahan nyo yung inyong mga sarili. No, gusto talaga natin protective ang ating mga behavior para sa kanila. No, ang ating mga magulang naman, no, pinapayuhan namin, Doc, no, kayo po ang unang dapat nag-educate tungkol sa sexuality sa inyong mga anak. So, nais po natin na kayo po talaga sana ang maging source. Huwag yung mga kaibigan, huwag ang media, no? Kayo po. Dahil po, it could start as early as teaching them about good touch, bad touch sa kindergarten. No? Protective talk. Hindi lang yung touch, pero talagang mga warning signs. No? Kapag ka-in danger sila, dapat alam ng mga kabataan natin yan. At the same time, nananawagan din kami, Doc, no, sa ating mga schools. Kasi meron ng DepEd policy, no, Department of Education policy, na kung saan ang comprehensive sexuality education ay integrated sa curriculum. No? Pero dapat talaga maituro talaga natin ito. No, ang ating mga senador naman, Doc, nagpapatulong kami sa inyo sa Department of Health na ipasa na natin ang Adolescent Pregnancy Prevention Bill na napaka-importante na nakahain sa Senado, Doc Marwin. Ano po ang panghuling mensahe nyo sa ating mga tagapakinig at tagapanood? So ngayong Population and Development Week ng November 23 to 29, ang ating mga Pilipino, tayo pa rin ay nananawagan na kayo ay mag-family planning para sa kalidad ng buhay. No? Doon sa mga gumagamit ng traditional methods of family planning, wag po yun kasi ineffective ang methods na yun, no? Yung withdrawal calendar. Ang nais pa rin talaga natin modern methods of family planning, mag-vasectomy, mga kalalakihan, no? Katropa kayo, kayo naman na mag-family planning, mga kababaihan, maaaring mag-ligation, no? Marami po, pills, injectables, implants, no? So yun pa rin yung ating pinopromote. Isa pa, Doc, no? Tumataas din ang bilang ng adolescent pregnancy. So, nais din natin yung mga kabataan natin, no, na protektahan yung inyong sarili. Protektahan nyo pa rin kasi yun pa rin ang number one talaga na nangangailangan tayo ng protection. Sige, maraming salamat po. Ma'am, sa inyong pagbibigay sa amin ng mga impormasyong ito at sana may natutunan ng ating mga kababayan. Laging tatandaan, panalo ang pamilyang planado. Tara, usap tayo sa family planning. Ako pong muli si Dr. Marwin Bello, ang inyong kasangga sa kalusugan. See you next week mga ka-RSP.